Ito ang kasaysayan ng pinakababaerong artista sa Pilipinas. Totoo ba ito? Bakit papalit-palit siya ng nobya kada taon? Kailan siya titigil? Sino-sino ito? Kilalanin natin si Derek Ramsey. Tara, alamin natin sa history. Si Derek Arthur Ramsey Jr. ay ipinanganak noong December 7, 1976 sa Enfield, England sa United Kingdom. Ang kanyang ina ay si Remedios Paga, isang Filipina na may lahing Indiano at Espanyol. Dating nagtrabaho bilang head ng housekeeping sa 11 Cadogan Gardens sa London, isang 5-star hotel. Ang kanyang ama naman ay si Derek Arthur Ramsey Sr., isang British, nagtatrabaho bilang detective inspector para sa Scotland Yard, ang headquarters ng Metropolitan Police. Ang kanyang mga magulang ay nagkakilala, ikinasal at bumuo ng pamilya sa UK. Ikadalawa si Derek sa 5 magkakapatid. Ang mga kapatid niya ay sina Camilla, Rogeny, Natala at ang kapangalan niyang si Derek III. Balanse naman daw ang pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa kanya. Mga pinaghalong disiplina, kultura at family values ng parehong Pilipino at British. 7 taong gulang si Derek nang una silang pumunta ng Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay nagdesisyong manirahan na dito, kung saan nagsimula sila ng sarili nilang electric security company, ang Guard All Electronic Security Systems Incorporated. Pagkatapos nito ay nagpabalik-balik na si Derek sa England at Pilipinas para sa kanyang pag-aaral. Naniniwala din daw ang kanyang mga magulang na isa sa mga bagay na makakakuha siya ng magandang aral sa buhay ay ang pagta-travel. Inilarawan siya ng kanyang ama bilang isang batang masayahin, may pagkapilyo pero mabait at medyo mahiyain sa ibang bagay. Para sa kanyang elementarya ay nag-aral si Derek sa isang international primary school sa Taguig. Para sa high school naman ay nag-aral siya sa Maria Montessori at para naman sa kolehiyo ay nag-aral siya sa Cheltenham College, isang boarding school sa London, para sa kanyang A-level o advanced level qualifications. Ito ay mga subject-based qualifications na kailangang ipasa ng isang estudyante sa UK. Nag-major siya sa physics, chemistry at math. Ang mga subject na ito ay kahinaan niya noong high school. Nang tanungin kung bakit ito ang kinuha niya, kung dito siya mahina, ay sinabi ni Derek na dito na daw papasok ang pagiging competitive niya. Ginawa niyang challenge sa kanyang sarili ang pagkuha ng mga subject na ito at pagbutihan. Pagkalipas ng ilang taon noong Abril 2022, isang housemate niya sa eskwelahang iyon ang nag-reconnect sa kanya via Instagram. Pinaalala at nagpasalamat ito kay Derek dahil sa kanyang kabaitan at mga naitulong noong panahong magkasama pa sila sa kolehiyo. Lalo na noong ipagtanggol siya nito mula sa 8 hanggang 10 katao na umaatake sa kanya at may dalang mga hockey stick sa courtyard. Pagkatapos mag-aral sa Cheltenham ay nagpunta naman si Derek sa United States at kumuha ng kursong marketing sa Southern New Hampshire University. Maagang nahilig sa sports si Derek at laging naglalaro sa labas. Aniya ay batang kalye daw talaga siya. Kapag umuwi daw ang kanyang nanay galing sa trabaho at hindi siya aabutan nito, ay alam na nito kung saan siya hahanapin sa kalye, kung saan nakikipaglaro siya ng basketball kung kani-kanino. Pingot sa tenga ang abot niya pa uwi. Nangarap siyang maging isang professional football player. Inirepresenta niya dati ang bansa sa Sweden, England at Spain. Bukod sa football, ay naging aktibo din si Derek sa iba't ibang laro gaya ng frisbee, golf at rugby, kung saan sumasali siya sa mga kompetisyon at minsan pa ay nasusugatan at kinakailangan pa ng tahi. Mahilig din siyang mag-travel at sumubok ng iba't ibang adventure gaya ng trekking. Bilang napaka-aktibong bata ay sinusuportahan at hinihikayat ng kanyang mga magulang ang pagiging aktibo ni Derek sa kanyang mga hilig gaya ng sports, adventure at travel. Pero hindi nawawala ang disiplina. Bantay sarado siya sa mga ito na focus sa sports at hindi mapariwara sa paggamit ng ipinagbabawal na bisyo. Isang bagay na ipinagmamalaki niyang hindi niya kailanman ginawa. Ang nanay niya din kasi ay nagtrabaho bilang tester. Isa sa mga negosyo nito ay ang mag-testing centers. Pagpasok sa showbiz. Matagal nang nililigawan ng showbiz si Derek. Bukod sa camera shy na siya ay mahigpit na ibinilin ng kanyang ina na maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya basta magtapos muna siya ng pag-aaral. Pagkatapos niyang graduate ng kolehiyo ay naglaro siya semi-professionally ng basketball. Malayo sa isipan niya ang pagpasok sa showbiz. Pero dahil nga siya ay competitive, gaya ng pag-conquer niya sa iba pa niyang kinatatakutan gaya ng skydiving upang labanan ang takot niya sa mga matataas na lugar, ay ginusto niya ding i-challenge ang sarili niya na ma-overcome ang takot at pagiging mahiyain sa camera. Dagdag pa dito, ay nag-iisip na rin siya ng kung ano ang kaya niyang gawin upang kumita
Ayaw daw niyang humingi pa ng pera sa kanyang mga magulang dahil napagtapos na siya ng mga ito at nais niyang ipakita na may napuntahan ang pagpapaaral sa kanya ng mga ito. Nagsimula si Derek bilang commercial model bago mag-host sa TV. Una siyang nakapasok sa Eat Bulaga ng GMA7 kung saan naging co-host siya sa segment na Pool Watch. Dito niya unang na-experience ang pagharap sa camera. Weird daw ang pakiramdam noong unang pumasok siya sa building ng GMA. Pero sa katagalan ay nasanay na din daw siya. Malaki ang ipinagpapasalamat niya sa show at pati na rin sa mga staff na aniya ay isinare sa kanya ang kanilang mga talents upang mahasa ang kanyang pag-host noong panahong iyon. Lalong-lalo na sa pag-boost ng kanyang confidence. Nag-guest din siya sa talk show na Entertainment Connect kung saan pinabasa sa kanya ng host na si Marvin Agustin ng isang sentence. Hindi pa gaanong matatas noon si Derek sa Tagalog pero tila nagustuhan pa rin naman ng mga manonood. Linggo-linggo na daw siyang naimbitahan sa show. Hindi niya daw alam panoon ang mga sasabihin dahil hindi niya alam ang mga intriga. Nagkataon naman daw na isang beses ang issue ay patungkol kay Vina Morales na naging kaibigan niya dahil pareho sila ng manager. Ipinagtanggol daw niya ito at natuwa ang mga kasamahan niya sa kanya. At dapat daw ay ganoon siya kaaktibo sa kanyang pag-atake sa mga issue. Sumunod ay inalok siya ng role para sa TV series na Panday noong 2005. Pinagbibidahan ito nila Jericho Rosales at Heart Evangelista. Una ay tumanggi si Derek pero nang malaman niyang sa Bohol gaganapin ang taping at doon sila maninirahan ay nagbago ang isip niya. Isang supporting role ang ginampanan niya sa Panday at ito ang naging simula ng kanyang pag-arte sa telebisyon na agad nasundan ng paglabas pa niya sa iba't ibang serye gaya ng Super Ingo at Maalaala Mo Kaya. Hindi nagtagal ay kinuha na din siya para sa mga pelikula. Nagsimulang mapansin si Derek nang gampanan niya ang second lead sa romance film na One More Chance noong 2006. Ang movie na ito ay isang box office success na pinagbibidahan nila John Lloyd Cruz at Bea Alonso na kilalang kilala sa tawag noon ng kanilang karakter na sina Popoy at Basha. Pero kahit second lead siya, ay hindi maikakailang nagkaroon ng chemistry si Bea at Derek. Kaya pagdating ng 2010 ay pagsasamahin muli sila sa isang teleserye na Magkaribal, isang love triangle sa pagitan niya ni Bea Alonso at Gretchen Barreto. Mula second lead at supporting role ay nakilala na si Derek sa mga leading man role. Taong 2011 naman ay pinagbidahan niya kasama nila Ann Curtis at Christine Reyes ang love triangle movie na No Other Woman na naging certified box office hit. Mula sa second lead ay narating na ni Derek ang pagiging leading man. Bukod sa kanyang mga achievements sa hosting, television at pelikula ay pinag-uusapan din ang makulay niyang buhay, pag-ibig, mga nakarelasyon. Number 1, Mary Christine Jolly. Si Mary Christine Jolly ay dating commercial model. Noong panahong lumabas siya sa publiko ay nagtatrabaho siya bilang isang legal assistant sa Dubai. Siya ang unang asawa ni Derek. Ikinasal sila noong April 2002 sa isang civil ceremony sa Bulacan. 5 buwan lamang silang nagsama sa isang bubong bago nagdesisyong maghiwalay. Nabunyag lamang sa publiko ang kanilang kasal nang lumabas sa publiko si Mary noong 2014 kung saan ibinunyag niya din na mayroon silang 11-year-old na anak na lalaki, si Austin. Nagsampa ng kaso si Mary laban kay Derek sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act o Republic Act 9262. Nakaranas umano siya ng pisikal at psikolohikal na pang-aabuso at pang-aabandona mula sa aktor. Kwento ni Mary, 2001, nang magkita sila at ipakilala ng mga common friends sa isa't isa sa isang bar sa Makati. Estudyante pa siya noon sa University of Makati habang si Derek ay kakapili pa lang bilang isa sa mga VJ ng MTV Philippines. Nanirahan sila sa apartment ni Derek sa Makati pagkatapos nilang magpakasal noong 2002 ng April. Sa kanilang maikling pagsasama na tumagal lamang ng 5 buwan ay inilaraw ni Mary si Derek bilang seloso at possessive. Madalas daw umuwi ang aktor na lasing galing sa mga party na kanyang dinadaluhan at nakikipag-date pa sa iba't ibang mga babae. 5 buwan lamang ang lumipas ay hindi na umano kinay ni Mary ang kanilang sitwasyon at umalis sa kanilang tinitirahan. Sumama siya sa kanyang magulang papuntang Dubai. October 2002 daw nalaman niyang buntis siya at ipinagbigay alam niya ito
ito kay Derek na sinabing hindi daw siya ang ama ng bata. 2003, ipinanganak si Austin Gabriel. Hindi rin niyang pumunta si Derek doon para sa DNA test pero hindi daw ito nagpakita. Hindi din daw nagbigay ng financial support ang aktor. Sa panig naman ni Derek ay nagsampa na ng counter affidavit ang kanyang attorney. Karamihan daw ng naman ng complaint ni Mary ay misleading at mapaninla. Dalawang bagay lamang daw ang totoo na sila ay ikinasal noong 2002 at tunay na anak niya si Austin. Noong 2011 lamang niya daw napatunaya. Hindi daw niya isinapubliko ang pagkatao ng kanyang anak para sa proteksyon ng bata at mapanatiling pribado ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Sa affidavit ay nakasaad na kailanman ay hindi daw pisikal na sinaktan ni Derek si Mary. Itinanggi niya din dito na hindi siya nagbibigay ng sustento. 6 months advance daw siya kung magbigay. Malinaw daw na piniperahan lamang siya ni Mary nang hingian siya nito ng 45 million advance lump sum para sa di umano'y panggastos ng kanilang anak sa edukasyon, allowance at iba pang pangangailangan nito. Nakasaad din sa affidavit na si Mary ay nasosobrahan sa pagkalasing at minsan ay nakakatulog na sa sidewalk at gumagamit din di umano na ipinagbabawal na bisyo. Isang bagay na itinanggi ni Mary. Aniya, ito ay mga pagtatangka lamang ni Derek na ipawalang sala ang kanyang sarili. Sumunod naman na hakbang ni Mary ang mag-file ng concubinage complaint laban kay Derek at sa dati nitong nobya na si Angelica Panganiban. Dahil nagdesisyon daw si Derek at Angelica na mag-live-in pagdating ng ikalawang taon nila na magkasintahan habang legally married pa sila ng aktor. Wala naman daw siyang masamang tinapay sa aktres. October 2014, nagkaroon ng compromise agreement sila Mary at Derek para sa ikabubuti ng kanilang anak. Sa sumunod na buwan ay iniatras na din ni Mary ang concubinage complaint niya kay Derek at sa dating nobya nito. Number 2, Colette Centino Fox. Si Colette ay lumabas sa publiko noong 2014 upang suportahan si Derek sa kalagitnaan ng kanyang legal battle sa dating asawa na si Mary Christine Jolly. Si Colette Centino Fox ang 1998 binibining Pilipinas International. Siya ang naging nobya ni Derek bago si Mary. 3 taon silang nagsama. 3 taon silang nagkaroon ng relasyon at dating nanirahan na magkasama sa iisang bubong sa isang apartment sa Makati. Maayos daw ang naging hiwalayan nila. Si Derek ay gustong ipagpatuloy ang kanyang karera sa pagmomodelo habang siya ay nais nang makasama ang kanyang pamilya papunta sa London. Sa kabila nito ay nanatili silang mabuting magkaibigan. Hindi sila nawala ng komunikasyon. Close din sila sa pamilya ng isa't isa. Katunayan, ang pamilya ni Derek ay dumalo sa kasal ni Colette sa London at si Colette naman ay dumalo sa kasal ng kapatid ni Derek. Madalas daw silang nagtatawagan at updated si Colette sa mga nakakarelasyon, problema at iba pang kaganapan sa buhay ni Derek. Nang mabalitaan niya ang kasong isinampa kay Derek, kahit abala siya sa pag-aasikaso ng kanyang travel agency sa London, ay agad siyang nagboluntaryo na umuwi sa Pilipinas upang tumestigo para sa dating nobyo. Sa kanyang sinumpaang salaysay, isa sa pinasinungalingan niya ay ang pinalayas di umano siya ni Derek mula sa kanilang apartment sa Makati dahil kay Mary. Ayon kay Colette, ay pareho silang nagbabayad ng renta sa apartment at kailanman ay hindi siya pinalayas nito. Inilarawan niya ang personalidad at katangian ni Derek bilang isang partner. Sa buong panahon ng kanilang pagsasama ay hindi daw niya kailanman nakitaan ng pagkabayolente si Derek. Number 3, Solenn Yusa. 4 na taon naging magkasintahan si Derek at Solenn mula 2002 hanggang 2006. 3 taon dito ay long distance relationship ang kanilang setup dahil nag-aaral pa noon si Solenn ng fashion design sa Paris habang si Derek ay nasa Pilipinas bilang isang sports at commercial fashion model. Naging maayos naman daw ang kanilang pagsasama at nagkakaintindihan dahil pareho silang half European at marami sa kanilang mga interes ay magkakapareho. Nadurog daw ang kanyang puso nang makipag-break siya kay Solenn. Sa isang interview ay sinabi niyang mahal na mahal nila ang isa't isa pero sa sobrang pagmamahal nila ay nailalabas na din nila ang worst sa isa't isa. Aniya, it wasn't just the right time and I made decisions na parang I guess I won't say the wrong decisions pero decisions that broke my heart. Parang nakipag-break ako and in the process I broke my heart. Mahal na mahal ko siya noon pero sometimes that's not enough. Sabi naman ni Solenn, Derek was my first real boyfriend. He was my first love. So our relationship was kind of intense. Nag-aaral pa daw siya noon sa abroad at hindi pa uso ang Skype. Kaya bumibili pa siya ng phone cards para matawagan si Derek ng 20 minutes. Marami daw siyang natutunan sa mga pinagdaanan nila ni Derek. Naghiwalay man sila ay nanatili naman silang magkaibigan at nagkatrabaho pa sa isang pelikula
makalipas ang ilang taon. Number 4. Ann Curtis. Hindi naging opisyal na nagkaroon sila ng relasyon pero pareho nilang inamin na nanligaw si Derek kay Ann noon at ilang beses din nag-date pero nauwi lamang ito sa pagkakaibigan. VJ pa ng MTV noon si Derek. Si Ann naman ay kagagaling lang sa breakup niya kay Oyo Boy Soto. Hindi siya nagkaroon ng kahit anong feelings kay Derek dahil mahal pa daw talaga niya si Oyo Boy noong araw. Number 5. Angelica Panganiban. 10 years ang pagitan ng edad ni Derek at Angelica. Nagkakilala sila sa set ng Isabella, isang TV drama series na pinagbibitahan ni Judy Ann Santos. September 2006 sila naging opisyal na magkasintahan. Makalipas ang mahigit isang taon ay niyaya siya ni Derek na tumira sa iisang bubong. Noong una ay nag-aatubili pa si Angelica pero pumayag din dahil sobrang nabaliw daw siya sa pagmamahal niya kay Derek na tipong gagawin niya ang lahat para dito, wag lamang siyang hiwalayan. Noong lumipat na daw siya sa bahay ni Derek ay tinulungan pa siya ng kanyang ina na ayusin ang bahay dahil may trabaho daw noon si Derek. Iyak daw siya ng iyak noong unang gabi sa bahay ni Derek. Nagdarasal daw siya at kine-question kung tama ba ang kanyang ginagawa. Naging masaya naman daw ang pagsasama nila noong umpisa. Madalas silang nakikita na magkasamang nagta-travel sa iba't ibang lugar. Marami din ang nagsabing mauuwi sa kasal ang kanilang pagmamahalan pero naroon din ang mga bumabatikos at kontrobersya. Sa panahong ito ay isa ng sought after leading man si Derek. Pero ayon kay Angelica ay iba ang karakter nitong romantic sa pelikula. Sa personal daw ay cold at distant si Derek. Isang perfect example ng alpha male. Pero sinabi niya ding natututo naman na daw itong mag-open up at magsalita sa kanyang nararamdaman. February 2012, nagkaroon na magtinding pagtatalo ang magkasintahan habang magkausap sa telepono. Nasa Boracay noon si Derek dahil may commitment ito sa sikat na bakasyonan. Tinanong ni Derek sa Angelica kung ano ang kanyang nararamdaman. Pero sinabi ni Angelica na sasagutin na lamang niya ang tanong kapag magkasama na sila sa Manila. Pero pinilit daw siya ni Derek kaya nasabi ni Angelica na wala na siyang nararamdaman. Isang maikling okay, it's over ang naging sagot ni Derek. Kinabukasan, umalis si Angelica sa tinitirhan nilang bahay. Nang malaman daw ito ni Derek ay nagsend ito ng text na let's fix this. Pero naisip ni Angelica na nakatakas na siya sa sitwasyon kaya hindi na siya bumalik. Tatlong major issue naman ang nasabi ni Angelica na naging dahilan ng pag-asim at tuluyang pagtatapos na kanilang pagmamahala. Una, controlling na boyfriend daw si Derek. Parang lagi daw may matang nakasunod sa kanya. Noong una daw ay kinikilig pa siya at talagang tinututukan siya pero hindi niya alam na pala ito. Kapag naman daw nagpaalam siyang mamamasya kasama ang mga kaibigan o di kaya ay mayroong errand na gagawin ay hindi daw sumasagot ng no si Derek. Pero alam daw niya na may issue o problema na kapag nagkita na ulit sila. Pangalawa, unsupportive daw si Derek. 2011 nang magkaroon ng personal na problema si Angelica kung saan nalaman niyang isa siyang ampo. Natural na nalungkot si Angelica at lumapit siya kay Derek para sa comfort, assurance at guidance. Pero nang lapitan daw niya ang nobyo habang umiiyak ay nagalit daw ito dahil tulog na siya noon. Sinubukan naman daw siyang damayan nito pero batid ni Angelica na hindi talaga kaya ni Derek. Nang mabanggit niya daw ang kanyang planong hanapin ang kanyang biological father ay iminungkahi daw ni Derek na pansamantala muna silang maghiwalay. Dito daw natauhan si Angelica na kung nagawa siyang hiwalayan nito habang may pinagdaraanan siyang malaki ay papaano pa kaya sa mga susunod pa nilang pagdadaanan. Sinabi ni Angelica, parang sanay siya na inaasikaso siya. Hindi siya sanay na kailangan niya kung asikasuhin this time. Nag-decide siya na parang baka mas makatulong kung ayusin ko muna yung sarili ko. Pangatlo, kasal na si Derek. Nagsimula daw magkalamat ang kanilang relasyon sa ika-4 nilang taon. Ang kasal daw ni Derek ay isa sa mga isyu na hinaharap nila at hindi dahilan upang maghiwalay sila. Pero masakit daw na ang lalaking gusto niyang pakasalan ay hindi na maaaring ikasal pa, na para bang lumalabas pa siyang kerida. Isang mahalagang aral naman daw ang natutunan ni Angelica sa kanilang relasyon. Ito ay dapat pala bago ka pumasok sa isang relasyon, buo ka. Alam mo kung ano yung worth mo para alam mo kung hanggang saan ka lang. Alam mo kung ano yung dapat mong matanggap. Number 6, Alexa Amos. Nailink si Derek sa kapwa frisbee player na si Alexa Amos noong huling bahagi ng 2012. Siya ang tinaguriang non-showbiz girlfriend ni Derek. Madalas nakikita si Alexa sa mga events ni Derek at may usap-usapang nagpapagawa na ng bahay si Derek sa may Santa Rosa, Laguna kung saan sila titira ni Alexa. Kailanman ay hindi nila direktang inamin na mayroon silang relasyon. Ang tanging sinabi lamang ni Derek na we play frisbee together. She's part of it, the frisbee community. And her tita is very close to my family in Tagaytay. Pero sinabi niya din na pretty at special si Alexa sa kanya. Nakakagaling lamang nila pareho sa kani-kaniyang relasyon kaya they want to take it slow. Si Alexa ay tubong dumagete kaya agad na lumabas ang issue na siya daw
daw si Dumaguete Girl na na-chismis noong 2011 na naging third party sa relasyon ni Derek at Angelica. Isang bagay na itinanggi ni Derek. Ang sinasabi daw nilang Dumaguete Girl ay hindi frisbee player at si Alexa ay naglalaro ng frisbee at mayroong nobyo noon. Humihingi daw siya ng tawad kay Dumaguete Girl at sa pamilya nito dahil nadamay pa ang mga ito sa intriga. Ang nangyari daw kasi noon ay pumunta siya ng Dumaguete upang mag-recruit ng mga player para sa frisbee. Dahil kilala siya bilang isang aktor, ay itinur siya ni Dumaguete Girl at ng pamilya nito sa lugar. Pinahiram siya ng sasakyan at nailink na daw sa kanya ang babae. Si Alexa naman ay hindi kailanman nagpaunlak ng interview. Hindi din nagtagal ang kanilang relasyon. Kung nagkaroon dahil sa sumunod na taon ay iba na ang maibabalitang girlfriend ni Derek. Number 7. Christine Reyes. Unang nagkakilala sina Christine at Derek sa set ng pelikulang No Other Woman kasama si Ann Curtis. Dito ay naging mabuting magkaibigan daw sila ni Derek. August 2013, umamin ang dalawa na opisyal na silang magkasintahan. Kwento ni Christine, nagkaroon sila ng bonding time habang nasa Hawaii para sa ilang shows. Kwento naman ni Derek, super close talaga sila ni Christine. Nakikita niya pa nga ito as one of the boys. Bago pa inanunsyo ni Derek na may relasyon sila, ay nauna niya nang sinabi na hindi siya makikipag-date sa taong showbiz. Aminado siyang kinain niya ang kanyang salita. Araw-araw daw silang nagkakasama sa set ng pelikulang Trophy Wife na ilang beses nilang ini-reshoot at inabot ng 2 years bago matapos. Pareho daw silang galing sa breakup at sobrang komportable sila sa isa't isa na naisip nilang subukan at bigyan ng chance ang pagkakaroon ng relasyon. Pero pareho nilang sinabi na weird at awkward ang nararamdaman nila hanggang sa paglipas ng isang buwan ay sinabi ni Derek kay Christine na hindi daw talaga sila pang magkasintahan, pang magkaibigan lang. Kinlaro din naman ni Christine na walang mabigat na dahilan sa kanilang hiwalayan. Wala din daw third party. Aniya, magkaibigan daw talaga sila. Pinipilit lang sila palagi ng mga tao at nang subukan nila ay hindi daw talaga kaya. Wala naman daw silang regrets dahil sinubukan nila pareho. Talagang mas nangimabaw lamang ang pagkakaibigan nila. Sinabi Christine, parang hindi daw nagsisinkin sa kanya nung naging sila ni Derek. Medyo pinagsisisihan lamang daw niya na hindi siya masyadong umeffort kasi sobra daw nag-effort si Derek sa kanya. Sa kabila ng maikling relasyon nila ay nanatili silang malapit na magkaibigan. Number 8, Joanne Villablanca. Si Joanne ay isang commercial model, rescue diver, fitness expert, yoga teacher, digital creator at marketing VP ng HollyFit. Unang nagkita sila Derek at Joanne. Matapos ang ilang failed relationships ay malungkot daw noon si Derek dahil pakiramdam niya ay hindi na daw siya makakakita ng tamang babae. Lagi lamang daw siyang nasa bahay, kaya gusto siyang ilabas ng kanyang mga kaibigan. Isang beses daw ay sumama siya at may mga babae daw na nakipag-flirt sa kanya kaya umuwi na lamang siya. Sumama din daw pa uwi ang kanyang mga kaibigan. Nang sumakay sila sa elevator ay naaninag niya si Joanne na sumakay sa kabilang elevator. Biro ni Derek sa kanyang mga kaibigan na kung kukuha sila ng babae para sa kanya ay iyong babae sa kabilang elevator ang gusto niya. Isa sa mga kaibigan ni Derek ang nagpakita ng larawan ng ilang mga babae mula sa Instagram nito. Nakilala niya ang muka ni Joanne bilang ang babaeng nasa kabilang elevator at kinontak nila ang kaibigan nito. Nag-date si Joanne at si Derek at nasundan pa ito hanggang sa nagsimula silang magsama sa iisang bubong. Noong nasa ika-4 na silang taon ay nasabi ni Joanne na super walang stress. Chill lang daw sila at kung mag-away man ay petty fights lamang. Ang pinagpapasalamat daw niya ay ang pagmamahal at pagtanggap ni Derek sa kanyang 11-year-old daughter na si Sophia. Isang kaibigan ni Joanne ang tumawag sa kanya. Nakita daw ni Derek ang kanyang larawan sa Instagram. Mahilig daw kasi si Derek sa mga bata at makikita kahit sa mga pamangkin nito na mahal niya ang mga ito. May love-hate relationship daw si Derek at Sophia. Palagi kasing inaasar ni Derek si Sophia at maiinis naman ito bago sila magtawanan. Si Derek naman ay sinabing wala na siyang maisip na ibang babae na makakasama hanggang sa pagtanda kundi si Joanne lamang. Umaasa ang mga tao na mauuwi sa kasal ang kanilang pagmamahalan. Pero pagdating ng June 6, 2019, matapos ang 6 na taong pagmamahalan ay kinumpirma ni Derek na hiwalay na sila ni Joanne. Pero tumanggi na siyang magbigay ng anumang rason. Tikom naman ang bibig ni Joanne bilang non-showbiz personality sa issue. Number 9, Andrea Torres. Si Derek at Andrea ay unang nagkita sa set ng teleseryeng The Better Woman, kung saan ayon kay Derek ay may connection agad na nabuo sa pagitan nila ni Andrea. September 2019 sila umamin na sila ay opisyal ng magkasintahan. Na-meet daw ni Derek ang mga magulang ni Andrea at ganoon din si Andrea. Nagkita-kita na din daw ang
ang mga magulang nila at magkasundo ang mga ito. Palaging magka-text ang nanay nila at ang mga tatay nila ay kailangan pang paghiwalayin. Sinabi daw ng nanay ni Derek sa kanya patungkol kay Andrea na iyan ang babaeng may breeding. January 2020, opisyal na idineklarang null and void ang kasal ni Derek sa una nitong asawa noong 2002. Marami ang umaasa na hahantong sa kasalan ang pagmamahal nila ni Andrea. February 2020, inilunsad ng magkasintahan ang YouTube channel nila Andrek Vlogs kung saan isinishare nila ang kanilang mga milestones at travel adventures. Isang malaking Valentine's Day surprise ang inihanda ni Derek para kay Andrea na talaga namang napaiyak pa ang dalaga dahil sa gula. Mukhang kakagaling lang din nila sa tampuhan kaya ang dala ni Andrea ay isang card upang mag-sorry. Bukod dito ay binigyan pa ng regalong pusa ni Derek si Andrea na pabirong tinawag bilang Derek Jr. Sweet na sweet ang dalawa na nagtatawanan habang sumasagot ng mga tanong para sa palaro ng kanilang dinner date. June 2020, sinabi ni Andrea sa isang panayam na handa na siyang pakasalan si Derek. July 2020 naman sinabi ni Derek sa isang panayam na ayaw man niyang magkumpara ay iba ang nararamdaman niya sa relasyon nila ni Andrea at napag-uusapan na nila ang kasal. Pinagdarasal din daw niyang sa kasal mapunta ang kanilang relasyon. November 2020, matapos ang mahigit isang taon ay kinumpirma ni Derek na hiwalay na sila ni Andrea. Pareho silang hindi nagkomento ukol sa dahilan ng kanilang hiwalaya. Mayroong nambash kay Andrea at sinasabing siya ang may problema dahil matagal naman daw ang pinanggalingang relasyon ni Derek bago si Andrea. Ipinagtanggol naman ni Derek si Andrea at sinabi, "There is nothing wrong with Andrea. She is a great woman." Dagdag pa niya, "There's no third party. The breakup happened so fast." Taong 2021, sinabi ni Derek na, "I guess it's just two different people. So she has her way of dealing with things. I had my way." Number 10, Ellen Adarna. Whirlwind romance ang naging pagmamahalan ni Ellen at Derek. January 2021, unang kumalat ang chismis na si Derek at Ellen ay nagde-date matapos silang mamataan na magkasama sa magkakaibang okasyon. February 2021, kinumpirma nilang isang buwan na silang magkasintahan. Pagdating ng Marso ay engaged na sila. Mabilis ang kanilang engagement. Ayon kay Derek, walang best foot forward sila ni Ellen. Talagang totoong pagkatao ang ipinakita nila sa isa't isa at pareho silang okay na kahit hindi magpakasal. Si Ellen ay mayroon ng isang anak at si Derek ay mayroon na din. Natatawa niyang ikinuwento na hindi pa nga daw sila ay nakikipaghiwalay na si Ellen. Diretsahan daw sinabi nito sa kanya, "Ayoko na sa'yo, hiwalay na tayo." Maraming rason kung bakit daw siya na in love kay Ellen to the point na nais niya na itong pakasalan. Si Ellen daw ay isang mabuti at mapagmahal na ina. Maganda. Alam niyang hindi nito habol ang kanyang pera. Napapatawa siya nito at wala daw siyang duda kay Ellen na ipagpapalit siya sa ibang lalaki. Bago mag-propose, unang nagpaalam si Derek sa anak niyang si Austin na agad naman sinuportahan ang kanyang desisyon. Sumunod ay sa mga magulang niya. Sabi pa ng kanyang ina, "Derek, we love Ellen, but why so fast?" Sinugot naman niya ang kanyang ina na 40-something years na siya. Kailan ba naman siya lumapit upang magsabi na gusto niyang pakasalan ng isang babae? August 2021, inilunsad nila ang Derek and Ellen YouTube channel kung saan pinasilip nila ang mga pang-araw-araw nilang buhay. Sa sumunod na buwan ay nagbakasyon si Derek at Ellen kasama ang anak nitong si Elia sa Siargao. Pagkalipas ng ilang araw ay hiningi na ni Derek ang kamay ni Ellen sa pamilya nito. October ay kinuhaan na sila ng prenup photos. November 11, 2021, ginanap ang sunset wedding nila Ellen at Derek sa isang intimate ceremony sa Rancho Bernardo sa Bataan. December 2023 ay nakunan si Ellen. Sa sumunod na taon, October 2024, ay biniyayaan sila ng isang anak na babae. Pinangalanan nila itong Liana. September 2025, nagkaroon ng chismis na hiwalay na sila ni Ellen. Itinanggi ito ni Derek, pero kalaunan ay lumabas din na hiwalay na talaga sila matapos isa publiko ni Ellen ang ilang problema ng kanilang pagsasama. Gaya ng malaman niyang nangangaliwa umano si Derek mula pa noong 2021 at mayroon siyang mga pruweba na siya ay minumura at pinagsisisigawan nito kahit pa 6 na buwan na siyang nagdadalang tao. October 2025, nag-host si Ellen ng first birthday party para sa anak nilang si Liana, pero hindi dumalo si Derek. Ayon kay Ellen ay inimbita naman daw niya si Derek. Aniya, he was sent an invite, okay? He chose not to go. He was playing frisbee or golf somewhere. So important, right? Dumalo sa party ang kapatid at pinsan ni Derek. Si Derek ay nag-post lamang sa kanyang Instagram ng larawan ng anak at isang heartfelt message. Sa sumunod na buwan ay lumabas ng hiwalay na sila Ellen at Derek. Umabot pa daw ito sa ipinabarangay ni Ellen si Derek ng 2 beses. Dahil dito, nagkaroon sila ng kasunduan na hindi muna uuwi si Derek sa kanyang bahay habang hindi pa nakakalipat si Ellen at ang kanyang mga anak
sa bago nilang bahay. Isang malaking issue ay nang malaman daw ni Ellen na nag-cheat si Derek. Hindi daw kailanman humingi ng tawad ito sa kanya at sinisisi ang ibang factors gaya ng mga taong nakapaligid sa kanila at kumbinsido daw ito na ipinakulam siya ng isang ex-girlfriend. At isang araw, nakita na lamang niya ng kanyang mga kaibigan at ilang katulong na may isang bowl ng asin na may 3 bawang sa ibabaw. Natatawa niyang sinabi na ipinilagay daw ito ni Derek sa isang katulong nila bilang pang-antay-kulang. Ayon naman kay Derek ay hindi totoong nagloko siya. Hiwalay na daw sila ni Ellen nang may 6 na buwan nang magkaroon siya ng karelasyon. Sa ngayon ay naglalabas pa rin ng mga pruweba si Ellen kasama na ang di umunoy paninigaw at pagmumura sa kanya ni Derek. Kumalat na mayroong group chat ang mga ex ni Derek at ang isa ay sinabing hinahangaan niya ang katapangan ni Ellen dahil nagawa nito ang hindi niya nagawa dati. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Derek Ramsey? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.